Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Sa ating pong segment na ito ay pag-uusapan naman po natin ang duties and responsibilities naman po ng ating pong treasurer at SK Treasurer at SK Secretary. Pero bago po ang lahat, balikan lang po muna natin yung hanging question po kanina ni Kags Butch bago po nagtapos ang ating first segment. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat SK Mai kasi nga kanina napag-usapan natin din sa duties and responsibilities ng SK Council is to promulgate resolutions necessary to carry out the objectives of the SKs. Ang tanong kanina, ang hanging question kanina, bakit resolutions lang ang nakalagay dito? Pwede ba magpasa ng ordinansa ang mga SKs? Kasi sa mamaya matatanong natin si Kagawad Marie, ang sa experience ng mga SKs ngayon, ang pinapasa nila, mga resolutions. Balikan nyo po yung difference ng resolutions at ordinansa dun sa past episodes namin. No? Pero ang resolution carries with it the effect of a law. Ang ibig sabihin yan, kahit may resolution ka, yung iyong damdamin, nilalagay mo doon sa resolution na yon na para sana matupad. Ayun lang po yun. Kung gusto ninyo magpasa kayo ng halimbawa ordinance, mag-usap-usap kayo dahil sapagkat nakikita nyo naman yung nangyayari sa barangay ninyo. Pag-usapan nyo yan, gumawa kayo, and through your SK chairman na ex-officio member ng sangguniang barangay, sa kanya nyo ipapahain yan. Although bihirang-bihirang mangyari yan. Napakabihira. Except of course, kung may naisip kayong napakaganda at napakahenyo ng mga nakaupong SKs at kinakailangan sa barangay ninyo, correct me if I'm wrong, kaya nga naandyan ang SK chairman as ex-officio nakaupo sa barangay council. Yon, pwede nyong gawin, pwede nyong pag-isipan, pwede nyong pagtulong-tulungan ang isang ordinansa. Pero resolutions lang talaga ang pinapasa sa Sangguniang Council. Sangguniang Kabataan Council. Tama ba ang sinabi ko? Parang kinabahan ako doon sa sinabi ko. Kasi hindi po ako naging SK. Ano siya, talagang very precise yung kanyang pagkaka-deliver. Wow. Totoo naman, Kags. Tumpak na po yung sinabi ninyo. Wala na ako idadagdag dun. Ay, maraming salamat naman. At nabola mo na naman ako. Okay. Okay, so yung kalamihan din sa duties and responsibilities, lahat yan self-explanatory. Kagaya ng fundraising activities, create such bodies and committees. Alam mo, trabaho niya yan. Create tayo ng ganito, livelihood committee o livelihood club, mga ganito. Submit annual and end of term report. Mamaya, mas maganda itong usapan mamaya. Consult and coordinate with all youth organizations. Alam niyo, kailangan niyo yun. Coordinate with the appropriate national agency. Kung ano yung mga programa ng Youth Commission, pwede nyong ilaan doon yung inyong development plan. So, lahat yan, parang elementary na yan at alam natin yung mga kabataan mga matatalino para kailangan pa natin explain niya. Hindi. Yun lang yung first two. Kinakailangan lang natin i-explain at pag-usapan. Pero the rest here is self-explanatory. Kaya pwede na tayong dumako sa duties and responsibilities. Nabubulo na naman po ako. Pag magaganda mga katabi ko, ganito ako. Duties and responsibilities ng treasurer and secretary ng SKs. Yes po, Kags Butch. Salamat po. At unahin na po muna siguro natin ang duties and responsibilities po ng isa pong SK Treasurer. Isa-isahin ko po muna mga kagawad. Una po dyan, to take custody of all sangguniang kabataan property and funds not otherwise deposited with the city or municipal treasurer. Pangalawa po, to collect and receive contributions, monies, materials, and all other resources intended for the Sangguniang Kabataan and Katipunan ng Kabataan. Disburse funds in accordance with an approved budget of the Sangguniang Kabataan
and to certify to the availability of funds whenever necessary, submit to the Sangguniang Kabataan and to the Sangguniang Barangay certified and detailed statements of actual income and expenditures at the end of every month, at ang panghuli po, perform such other duties and discharge such other functions as the chairman of the Sangguniang Kabataan may direct. Yan po ang duties and responsibilities ng isang SK Treasurer. Napaka-technical. Kaya nag-guess ko na yung 15 to 30, kinakailangan merong experience yung uupong treasurer. So, unahin natin, tatanong muna natin kay Kagawad Mariano. Take custody of all Sangguniang Kabataan property and funds not otherwise deposited with the city or municipal treasurer. Ibig sabihin hindi pa nasusurrender sa city. Yung mga funds ng dating SK, ganun ba yun? Pati yung mga gamit nila? Or bago na to? Di siguro pinakamadali na lang na explanation dyan, Kags. Lahat ng mga galing sa SK funds na mga binili nilang properties or allocation ng funds nila using the barangay SK budget, nasa under po yan ng kustodiya ng SK Treasurer. Pag sa city kasi, medyo sa city na yun kasi. Kumbaga si SK Fed President naman yung magiging point person nila pagdating doon. Okay. So, wala naman, hindi naman ganun kaselan yun. Ibig sabihin, yun ang responsibility ng treasurera, to look out yun yung mga gamit at importante sa lahat, yung budget ng SKs. Yes, yun po yung talagang sinasabi talaga nito. And ang isa pa sa alam ko, Kags, na kinakailangan din na requirement para sa pagpili nila ng SK Treasurer is aside from nasa age bracket siya ng 15 to 30 is dapat meron siyang at least units taken ng accounting. Okay, personal question, Kags. Well, political questions pala to. Halimbawa, SK ka ngayon, di ba SK ka dati? Dati ang pinipili mong SK Treasurer tsaka Secretary among the kagawad. Yes, tama po. Yan, so magiging dalawang functions ng dalawang tao na yon. Ano ba ako sinapit? Pero ngayon, under the SK Reform Act, kung ikaw pipili ngayon, ano ang qualifications mo? Halimbawa, ikaw, kailangan ba residente? Kailangan ganito, ganyan? Yes, ano Kags. kung ikaw? Opo. Number one, based on law na to, Kags. Based on law kasi nakalagay doon na dapat number one, member ng Katipunan ng Kabataan. So that means you are already a registered and at the same time bona fide resident of the said barangay. Second is dapat meron ka talagang accounting background. Kasi isa yan sa hinihingi na ni DILG ngayon eh. Actually, I commend, Kags, yung mga taga DILG kasi nung after nitong SK batch na to, talagang naglaan sila ng oras para magkaroon ng seminar regarding sa pagpili nitong treasurer and secretary na to na hindi basta-basta dahil nga naman, totoo din naman po talaga na ang SK ngayon hindi talaga basta-basta. Kasi pwede rin silang makulong if ever na magkaroon talaga ng graft and corruption and malpractice pagdating sa pondo ng gobyerno. So medyo komplikado at delikado rin talaga yung mga ganitong functions ng isang SK Treasurer. Very challenging din talaga. Totoo. May mga liabilities yan. Cause and effect pagka may nangyaring masama talaga. Siyempre, hahabulin talaga ng gobyerno yan. Maraming salamat sa iyong explanation, Kags. Ito naman pangalawa, collect and receive contributions, monies, materials, and all other resources intended for the SKs. Collect and receive kanino? Ito Okay. galing saan? Kasi may budget na sila eh. Paano to? Actually, sa amin kasi, nung time ko as SK Chairman and SK President nung 2007, hindi kami nagpa-fundraising. Kasi medyo complicated kasi. Unang-una, wala tayong resibo. So, paano tayo magkakaroon ng collection from them na ipapasok mo sa funds ng SK? So, yan yung isa sa mga loopholes na nakikita ko rin talaga. Nagkakaroon ng chance na pumasok na maging corrupt yung bata kasi walang resibo. Pwedeng hindi i-declared. Kasi paano mo ipapasok sa pondo nila yun? At saka kailangan ba talagang magkaroon pa kayo ng contributions dahil meron ng budget eh. So, redundant. Ibig sabihin, bakit pa?
Depende yan kung malaki ang barangay. Yun yung sasabihin ko nga, Kags. Kasi parang bigla akong napastop kasi syempre, Yes. on my own experience, malaki ang fundings ng mga HUCC, yung mga highly urbanized. Pero yung mga nasa provinces na barangays, kailangan talaga nila ng tulong. Yes. Nakakaawa rin naman, ano? At, alam mo, yung mga SKs doon, naghahanap pa talaga ng mga sponsors para lang sa mga t-shirt, Yes. pang-basketball, mga jerseys, di ba? So siguro, dito na pumapasok, Kags, yung role ng SK Treasurer na if ever merong mag-contribute sa kanila, mag-sponsor sa kanila, siya yung pinaka-point person na tatanggap ng mga yon at i-itemize, i-liquidate para naman sa ganun, may protection din naman sila sa sarili nila. Ayun nga po sana mga kags yung idadagdag ko na ano po kaya yung mga mitigating measures na pwede po nating ilagay dito para sa ating mga SK Treasurer dahil sila po yung responsible sa paghawak po ng mga contributions or collections na ito at paano po natin masisiguro na every cent is accounted for. Yun nga, in addition, yun nga rin tatanungin ko SK May dahil kung ako SK Kagawad, paano ko malalaman Madam Chairperson ang nangyayari sa budget natin? Kung ikaw magbibigay ng advice sa mga kagawad naman, ano ba ang dapat nilang gawin para to reassure themselves na wala nangyayaring kalokohan sa budget nila? Actually, very transparent din naman talaga kung gugustuhin, Kags. Kasi hindi ka talaga makakabasta-basta ng labas ng pondo dahil may tinatawag tayong BAC, yung Bids and Awards Committee. Meron din ng SK niyan. First, dapat meron kang BAC Chairman, BAC Vice Chairman, BAC Secretary, and 3 members. So sa 6 pa lang na yun, 7 ng SK Kagawad, Puno na. iisa lang ang hindi mapapasok as BAC member. So sa amin yun ang practice. I'm not sure kung sa ibang city, provinces is ganun din. Kasi meron rin kasing ang ginagawa nila, yung 5, yung the usual na katulad ng ginagawa ng barangays. Yung 5 na BAC chairman, BAC vice chairman, BAC secretary, and 2 members. Pero dito talaga, Kags, lahat ng pondo ngayon na lumalabas, as per COA, dapat may pirma ang mga BAC or yung BAC, Bids and Awards Committee. Yun, sana malinaw sa inyo. So may checks and balance pala. Meron po. Kasama yung mga kagawad. Pero lang isa. Pero I'm sure malalaman din ng isa Yes, na yun. malalaman din ng isa. Magkikwentuhan na naman kayo eh. Hindi naman Magkakasama para... lang naman din po kayo. Magkakasama na kayo dyan eh. Hindi yung porket wala ka dun sa BAC eh. Kung halimbawa ikaw yung kagawad na wala dun, hindi mo malalaman. Siyempre magtanong ka para kung anong mga nangyayari. At saka meron yung mga minutes. Meron yan, Kags. Yun ang magiging importante sa secretary na malapit na nating puntahan. Bago lang tayo pumunta doon, sana nasagot namin yung mga tanong ng mga masaselan. Pero kung meron pa kayong mga tanong or meron kayong comments na nais idagdag, nandun po yan sa aming YouTube channel, sa Barangay Tayo YouTube channel. Please subscribe at sa aming pong Facebook account. Pwede ho kayong mag-comment doon. I'm sure marami silang mga, hindi lang isang Follow-up. hanging question, Kags. Napakarami niyan. Kasi Napakarami. napaka-sensitive pagkausapan na ng SK pagdating sa budget. Diyan active ang lahat ng kabataan, whether SK official ka man or KK or non-voter ka man, as long as alam mo na part ka ng youth, gusto mong makialam at gusto mo ring malaman. Dapat. Sapagkat merong kasing mga barangay dito sa NCR, ang budget ng isang SK halimbawa umabot ng 20 million a year. Diba? Meron naman sa probinsya na nasa 200,000 lang or 1 million or ano nga naman magagawa mo doon, diba? So, masela na maselan pero it's Hindi up to kasi the SKs. balance, Kags. Yun nga hindi ko maintindihan kasi barangay government tayo, may malaki, may maliit. So for now, napaka-technical ng usapan. Ang hirap talaga. Mahirap talaga. Hindi naman pwedeng maliit na barangay, 20 million ka. Hindi naman pwedeng gano'n. So nandito na tayo sa SK Secretary. Ngayon naman po mga kagawad, ang duties and responsibilities naman po ng isang SK Secretary, pahapyawan lang po natin. Ito pong una, keep all records of the Katipunan ng Kabataan and Sangguniang Kabataan. Pangalawa po, prepare and keep the minutes of all meetings of the Katipunan ng Kabataan and Sangguniang Kabataan.
Prepare all forms necessary for the conduct of registrations, elections, initiatives, referenda, or plebiscites in coordination with the Barangay Secretary and the COMELEC. At panghuli po, perform such other duties and discharge such other functions as the chairman of the Sangguniang Kabataan may prescribe or direct. Okay, Kags Marie, may tanong lang ako. No? Kasi ito, self-explanatory ito. Lahat. Napag-usapan na rin natin to yung barangay secretary mismo, no? So, wala akong problema sa inyo yan, mga kabataan. Alam ko naiintindihan niyo po to. Pero laging may katanungan yung mga kabataan natin. Paano kung si SK Chairman, Kags Marie, hindi nagpapakall ng session? Kasi madalas yan eh. Wala kasi nagbabantay sa mga SKs, di ba? Autonomy sila eh. So, paano kung hindi nagkakaroon ng session, anong gagawin ng mga kagawad na naandun? Kasi marami nangyayaring ganyan. Okay, pagdating naman dyan sa katanungan mo, Kags Butch, hindi porket na autonomy sila and all, meron pong batas na nagpe-prescribe na once ang SK chairman ay hindi nagpatawag ng at least 2 consecutive sessions, ay pwedeng mag-file at mag-report ang ating SK Council members sa kanilang mga DILG. And then after that, the DILG will take action dun naman sa inirereklamo nila. So, going by dun sa rules ng barangay, 2 or 3 consecutive sessions na wala, mapaparusahan yung SK chair na hindi nagpatawag. Ganon din naman kung sasabihin natin 2 or 3 sessions na hindi dumating si kagawad, SK, baka may mangyaring sanctions din. Pwede siyang kasuhan. Kags mo yan, ano pa madadagdag mo? Kasi ang gaganda ng mga sinasabi mo bukod sa maganda ang itsura mo. Yan. Uy, bumabawi ito. Ano pang babola? Nasa studio ka daw po kasi ngayon. Kaya blooming na blooming ka Namiss ngayon. tayo dyan ni Kags Yes. Butch. Alam niyo to ng mga SK Secretary, napakadali talaga intindihin, Kags. Pero napakabigat ng trabaho. Remember, lahat ng records. Yes. Ganun lang kasimple yung definition niya. Pero napakabigat po ng trabaho ng isang SK Secretary. Kasi yung mga liquidations, kasama din siya dun eh. Siya magbibigay ngayon kay SK Treasurer. And to remind you, SK Chairperson, yung inyo pong mga ia-appoint na SK Secretary and SK Treasurer, dapat hindi po yan related sa inyo, sa mga SK Chairman. At least fourth degree of yes. consanguinity and affinity. Hanggang kapitan. Yes. Oo. From kapitan, barangay kapitan, hanggang SK chairperson, hindi dapat Dapat hindi sila related. Yes. Okay, Kags Marie. Total naman, napaka-deep ng iyong knowledge regarding sa barangay government. Ito, tanong ng SK, tanong ko rin to bilang isang kagawad. Halimbawa, sa BAC. Okay? Paano halimbawa nautusan natin si treasurera na dapat itong mga materyales, halimbawa itong mga cups, kunyari lang naman, 250 pesos, bumili ka ng 10 niyan, kailangan niya, bla bla bla. Si treasurera pa ba ang bibili? Siya pa rin ba magka-canvas? At siya pa rin ba ang kukuha ng mga resibo? Kasi nagkakaroon ng naseselanan yung mga ibang kagawad at saka ibang mga SKs na bakit daw super powerful ang treasurera na siya na lahat. Pati mag-canvas kung magkano. Kasi nga naman, kung 200 pesos to, dinadagan ng 220, edi kumikita na ng 20 pesos. Ayaw natin maging madumi ang ating pag-iisip. Pero yan ho yung mga tanong, Kagawad Marie, sa ating Facebook account. Laging tinatanong yan. Ayan, mali yun, Kags. Hindi dapat sila nagkakanvas. Kaya nga po may bidding eh. May mga suppliers po tayo na a-attend dun sa notice of bidding na ibinigay. Ipinapaskil po yan sa labas ng barangay na magkakaroon po ng bidding, ganito po yung nakalaan na budget. Ngayon, pagdating ng araw na yon, dapat nandun yung mga bidders. At kung sino ang pinaka-lowest bid, sila po dapat ang bibili nun. Hindi po si SK Treasurer. Yan. Ay, kagaling. Ay, kaganda na, kagaling pa eh. Oh. Bolahin pa tayo. Maraming salamat po mga kagawad. Pero sa atin pong susunod na segment, medyo mabibitinin lang po muna natin ngayon. Pero
Tungkol naman po yan sa atin pong SK budget and allocation. Medyo mainit-init na usapan na naman po yan. Pero lahat po yan ay sa pagbabalik lang ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.